Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ito yung part 2 ng video natin mga kamots na pagbili natin do sa ADB 150 natin sa 10X Moto Service. So sa mga hindi pa nakapanood ng part 1 ng video na yun na pagbili natin ng ADB, so ito po yung pinaka video na yan. Panoorin nyo na lang mga kamots kung saan ko binili yung second hand na ADB. So sa 10X Moto Service po yan. Samahan nyo ako for today's video mga kamots dahil babalik tayo sa 10X Moto Service kasi meron ako ipapacheck sa ADB na binili natin mula sa kanila kasi medyo may parang ingay ako naririnig mga kamots, no? Hindi ko alam kung saan nanggagaling, and then chinat ko na rin yung nagbenta sa atin si Boss Alexis na yun nga may concern tayo sa unit, kaya since under warranty pa naman yung unit and kakabili lang natin sa kanila, so babalik tayo doon para ipacheck yung ingay na naririnig ko, and then mamaya i-explain ko sa inyo kung ano yung ingay na naririnig ko mga kamots, no? Hindi ko siya maipaliwanag, pero ang thinking ko mga kamots, sana lang wag siya sa makina, sana lang sa ano lang siya, sa may bandang sa pairings lang siya, no? Kasi yung tunog kasi niya para siyang malutong na plastic na kumikis-kis sa lupa or sa ground. Yan. So tara, samahan niyo ako mga kamots, pupunta tayo ngayon sa 10X Moto Service para maipa-check yung ADB na binili natin mula sa kanila. Let's go. Bali, nag-gear up na tayo mga kamots, no? So papunta tayo ngayon sa 10X Moto Service. So ito yung ADB na binili natin. Although wala naman siya lumalabas na check engine dito, pero nababother kasi ako sa ingay niya. So sana marinig nyo mga kamots habang bumibiyahe tayo. And then nang nakakapagtaka dito, mas lalo siyang umiingay kapag 30 to 40 kilometers yung takbo natin. Nag-uumpisa na siyang tumunog. Sana lang naririnig nyo para malaman nyo kung ano yung sinasabi kong tunog. Hindi naman talaga ganito yung tunog ng ADB. Para bang may plastic na kumakaskas sa lupa habang umaandar ako. Bali, ang usapan nga pala namin ni Boss Alexis, alas 10, para ma-check nga niya kung ano yung ingay na sinasabi ko. Hindi ko talaga ma-explain kung saan nanggagaling yung ingay. So, first time natin magkaroon ng ADB. Galing tayo sa Honda Beat FI version 2. From the past 5 years. So sa riding experience, wala akong masabi. Napaka-komportable. And ADB 150, mas mataas to kaysa sa ADB 160. Mataas yung seat height niya, kaya ang tendency mas komportable. And then I can extend my foot pa kasi extendable yung footboard nito. Although 150cc lang siya, goods na goods naman yung ano niya, yung arangkada niya. Kahit na naka-all stock to, yung panggilid niya, makina, satisfied naman ako sa takbo niya. Pero syempre, iba pa rin talaga yung nakapanggilid, no? Kasi nakapanggilid tayo kay Blacky Beat dati, yung Honda Beat FI version 2 natin. Kaya talagang pagka bumirit ako, talagang may arangkada. So, yun din yung bala ko dito sa ADB 150. So, sisetapan natin siya ng panggilid soon. Medyo lang muna ang gastos natin kasi may mga ilang bagay pa akong uunahin dito sa ADB 150. So, sisetapan natin to ng panggilid. So, iniisip ko kung anong brand ang babagay dito sa ADB 150. And after a few minutes nga lang, nakarating na rin tayo dito sa 10X Moto Service kung saan ipapacheck natin yung unit na to na ADB 150 na bilhin natin sa kanila. Pagdating ko nga dito ay wala pa si Boss Alexis, kaya pinacheck muna niya itong ADB 150 natin dito sa tao niya. Mekaniko rin sa 10X Moto Service. So, bali inikot niya nga muna at confirm at narinig nga raw din niya yung tunog na sinasabi ko. So hindi nga tayo nagkamali at meron talagang tumutunog dito sa ADB 150 na hindi ko alam kung saan nanggagaling. At dagdag pa nga ng mekaniko rito, meron lang konting issue rin dito sa ball race niya na i-check din daw niya mamaya after na matanggal yung ma-fix yung ingay dito sa ADB 150. Alright, so yan mga kamots, bali na check na ni Bossing yung unit natin na ADB 150. So bali ang sabi niya, so confirm narinig naman niya yung ingay na naririnig din natin. So hindi naman ako nababaliw na. So totoong may ingay nga. Pero ang thinking niya mga kamots, bali dito nang gagaling sa tire hugger dito. Kasi kung mapapansin nyo, medyo ito, umaalog-alog siya. Oh no! So sana dito nga lang talaga. And then pag naayos yan, sana mawala na yung tunog. And then yun nga, isa pang kinonsern ko dito sa unit mga kamots, yung ball race niya. Kasi parang may lagutok na siya, may tama siya, no? And napansin din naman ni Bossing yung Kaloy na bata ni Boss Alexis, na nag-check ng unit natin kanina,
Ayan, so ayusin din yung ball race nitong ADB 150. Ayan, so far, ito lang naman yung nakikita kong issue or yung concern ko dito sa ADB 150 na binili ko sa kanila. So sana after magawa itong tire hugger niya, mawala na yung tunog kasi nakakapraning talaga siya. Although yun nga, sabi ko sa inyo kanina, wala naman lumalabas na check engine dun sa panel niya, no? Kasi kung may check engine yan, malamang talaga sa makina yung nanggagaling na ingay. Pero tahimik naman siya, mga kamots, and then walang lumalabas na check engine indicator. Ayan, so hopefully dito lang talaga sa tire hugger kasi medyo maluwag eh. Baka nagbabibrate nga lang daw talaga. Ayan, and then yung ball race. So pakita ko lang sa inyo mga kamots yung naging itsura ni ADB 150 nung kinuha natin siya dito sa 10X Moto Service. So may mga ilang pinalitan na rin ako dito. So tulad ng side mirror niya, so pinalitan ko siya ng Street King. So hindi to bago. Ano to? Ito yung sa dati nakakabit sa Honda Beat FI version 2 natin na tinabi ko lang. Ayan, so napakinabangan ko naman siya dito sa ADB kasi yung kasama nitong side mirror, mahaba yung stem. Hindi ko trip. Ayan, so ito, nagpalit tayo ng Street King na blue lens. Ayan, so nilagyan ko rin ng blind spot mirror na movable 360. Ayan. And then naka CNC na side mirror bolts. And then pinalitan ko rin yung hand grip niya. So naka-stock na hand grip kasi ito mga mas, and then pudpud na. So ito naka Hayay Deso hand grip tayo dito. Dito ko rin yung binili sa 10X Moto Service. Ayan. So Hayay Deso hand grip, and then naka CNC bar end tayo dito. So yung bar end na stock nito kasi mataba. Ayan, and medyo mabigat. Ayan. So naglagay din ako ng ignition cover dito. Binili ko yan sa SEC. Halagang 100 pesos lang na pang ADB 160, pero pasok na pasok sa ADB 150. And then ang purpose din nito para hindi manakaw yung mismong cover sa loob. Naglagay din ako ng ABS protector, ABS sensor protector. Sa TikTok ko lang in-order yan. Wala pang 200 pesos. And then ito pa mga kamots, yung emblem dito sa airbox. Nung kinuha ko tong ADB 150, wala siyang emblem dito na ESP. So binilang ko siya, and then binili ko yung ESP Plus na pang ADB 160. So fit na fit naman siya sa airbox ng ADB 150. Ayan, gumagay siya. Naka-plate cover tayo dito na stainless. Ayan, para protection sa plaka. Kadalasan kasi mga kamus pagka walang ganitong cover or protection, nayuyupi or nababalikong yung plaka. Kasi sa packet tignan mga kamus, no? So ito, stainless siya, and then fit na fit siya din sa plaka. Kaya nilagyan ko siya dito ng plate protector. Top box. Ayan, so wala kasi itong top box na kinuha natin dito sa 10X Moto Service. Although meron na siyang bracket, ayan, so nilagyan natin siya ng top box. Hindi siya alloy, plastic siya. Actually, ito yung nakakabit sa Honda Beat FI version 2 natin dati. Ayan, so tinanggal ko lang doon, and then nilipat ko siya dito sa ADB. So wala pa tayong budget para sa alloy top box, kaya ito na lang muna pagtsatsagaan natin. So okay naman to mga kamos, malaki-laki rin naman to kasi isang full face helmet. And lastly mga kamos, naglagay tayo ng cellphone cover dito. Yan, Motowolf. Yan pa lang naman yung mga nilagay ko or binago ko dito sa ADB 150. Pero marami pa tayong babaguhin dito mga kamos, no? Abang-abangan nyo lang sa mga susunod na episode sa ating YouTube channel. So marami tayong plano rito sa ADB na to na binili natin dito sa 10X Moto Service. So balak ko papalitan to. Balak ko palitan ng color black to. Itong pinaka side fairings na dito sa may footboard kasi may gas-gas na siya. Ayan. And then faded na rin. Papalitan ko yan. Meron na bibili nito sa Shopee na pares na left and right na color black ang ADB 150. Ayan, so papalitan natin yan, and then ano pa ba, yung handlebar niya, bibili tayo ng pang ADB 160 na handlebar, yung parang kulay brown ng kulay. And then itong kulay niya, medyo nagpe-fade na rin, and then bala ko dito, gagawin ko siya talagang color brown. Since color brown naman yung nakalagay sa OR niya, pero hindi siya mukhang color brown na yun. Parang siyang gray. Ayan. Pero ito talaga yung stock color ng ADB 150. So bala ko dyan, yun nga, papa-repaint natin siya. Papalagyan na papa-color brown talaga natin siya. Dalawang ano lang naman yan, dalawang pairings lang naman yan. Ito, tatlo pala. Ito, yung pinaka mismo sa ulo niya, ng headlight niya, and then yung side pairings na magkabila. So currently, inaayos na ni pare ko yung tire hugger natin na hopefully na nagiging cause ng vibration. A few inches later. So, bali nagawa na ni Boss Kaloy yung tire hugger. Na-test drive na din niya to. And then sabi niya na nawala naman daw. So, ngayon tayo naman na mag-test drive. Check natin kung nawala talaga. So, sana nawala nga talaga.
Yun, so para hindi ko na nga siya talaga naririnig mga kamots. Mukhang nawala na nga talaga yung tunog niya, yung ingay. Parang plastic na malutong na kumikiskis sa lupa. Ayan, so try pa natin. Ayan, so tumatakbo ko ngayon ng 30 kph pataas hanggang 40. So usually pag ganitong takbo ko, naririnig ko na talaga siya sa sobrang ingay. So ngayon nawala na. So okay naman na siya mga kamots, goods na. So bali ang ginawa lang siguro ni Boss Kaloy dito sa tire hugger, hinigpitan yung tornilyo. Ayan. So kanina kasi medyo maano yung play nito, maluwag. So ngayon, inuuga ko na siya, maigpit na siya mga kamots, no? So dito nga lang talaga. And kaya rin nagbabibrate to kasi nakakonekta siya sa swing arm and then sa airbox. Since umaandar tong motor pag ginagamit natin, talagang magbabibrate talaga. So okay na tong tire hugger niya, nawala na yung ingay. Next naman na gagawin ni Boss Kaloy yung ball race. Yan. So yan yung second concern na sinabi ko kay Boss Alexis. So since naka-under warranty pa naman yan mga kamots, wala tayong pabayaan sa labor, no? Tama? Ayan. Bigyan na natin pamerienda si Boss Kaloy. Ayan. So under warranty pa kasi ito mga kamots. So kinuha lang natin to last September 30. So almost magwa 1 month pa lang siya sa atin. Kaya meron pa tayong 2 months. So sa loob ng 2 months hanggang December, kapag naka-experience pa tayo ng concern dito sa unit, so pwede natin ibalik dito sa 10X Motor Service. Binabaklas na rin naman ni Boss Kaloy yung front fairings natin dito sa ADB Mamos. Nagpasya na ako na ipakabit na yung bago natong NDL. So bumili pala tayo ng NDL para kay ADB. So since nagpaplano nga tayo mag-ride sa 31, October 31, so kailangan natin ng additional light. Dito kasi sa ADB 150, walang additional na ilaw. Walang auxiliary light. Naka-stock light lang siya or stock headlight. Kaya bumili ko ng NDL sa online lang. Senlo M1 na LED mini driving light. Ayan, so papakabit na natin. So nagbabalak din ako mag-loud horn mga kamots. Pagsabay na natin since isang ano lang naman to. Isang gawaan na lang. Para pag nag-ride na tayo sa 31, wala na tayong malain. Dito sa 10X Motor Service mga kamots, gumagamit sila ng mga proper tools. Tulad ngayon ng ginagawa dito ng mekaniko na tinatanggal niya yung ball race. Kaya naman kung magpapagawa ka ng ball race dito at magpapapalit ka, wala kang aalalahanin dahil hindi sila nagmamano-mano rito at gumagamit sila ng mga proper tools. And luckily, hindi naman ganun kagrabe or hindi naman ganun kasira yung ball race dito sa ADB 150. Kaya naman ginagawan lang ng remedyo para mawala yung konting problema lang naman dito sa ball race ng ADB 150. At mula nga sa pagbabaklas ng mga pyesa hanggang sa pagbabalik nito, talagang mga proper tools ang ginagamit nila rito. Kaya naman makakasiguro kang safe na safe ang mga pyesa ng motor mo rito. At fast forward nga tayo, tapos na rin gawin ng mekaniko yung konting concern lang naman sa ball race dito sa ADB 150. At ngayon nga ite-test drive niya ulit kung nandun pa rin yung problema sa ball race. At dahil natapos na rin gawin yung concern sa ball race ng ADB 150 natin, isusunod na nga nila itong pag-install ng MDL natin. So inuna munang gawin yung sa relay. Sa pag-i-install nila ng mga mini driving lights sa mga motor, ganito ang ginagawa nilang pamamaraan mga kamos, kung saan yung relay nilalagyan nila ng soldering iron para dito ididikit o irerekta yung mga wire at para daw maiwasan yung pagkaluwag o magkaroon ng corrosion mula sa sakit. Kaya pagdating dito sa 10X Motor Service ay hindi na nila tayo i-encourage na gumamit pa ng sakit dito sa relay dahil meron na silang ginagawang paraan tulad nitong nakikita nyo na nilalagyan nila ng soldering iron at ididikit na nila rito yung mga wire para mismo nakarekta na dito sa relay. At dahil nga nirekta na nila ito at dilingitan ng soldering iron ay for sure na matibay ito at hindi ito basta-basta mahuhugot or matatanggal dahil sa napakatibay ng pagkakagawa at pagkakadikit ng mga wire gamit ang soldering iron. Para sa akin okay ang ganitong pamamaraan pagdating sa pagkakabit ng mga mini driving lights dahil hindi rin basta-basta ang presyo ng mga mini driving lights sa ngayon. Kaya naman magpapakabit kayo ng mga mini driving lights sa mga motor ninyo, i-for sure ninyo na magaling at marunong yung mga magkakabit, lalong-lalo na sa mga wirings. At after nga marekta ng mga wire gamit ang soldering iron, nilagyan na rin ng mekaniko itong relay ng tinatawag na shrinkable tube. So sabi nila ito daw yung mainam gamitin pagdating sa mga ganitong mga wirings kasi mas matibay ito kaysa sa electrical tape na kapag katagalan minsan lumuluwag din at natatanggal sa pagkakadikit. At ayan, kung makikita nyo, pinapainitan na nga yung mga shrink
drinkable tube para kumapit dun sa mismo mga terminals ng relay at para ma-secure yung mismo mga wire at hindi ito basta-basta matatanggal. At syempre, bago ikabit yung mga mini driving lights natin, ipina-check muna natin sa mekaniko kung gumagana nga ba talaga. Bali yung MDL na yan in-order ko nga lang pala sa online, kaya gusto ko lang makasure kung gumagana talaga siya. Kasi mahirap na kung hindi pala gumagana tapos naikabit na, doble trabaho dahil tatanggalin ulit kung hindi gumagana. At syempre, isasabay na rin natin yung pagpapakabit ng loud horn dito sa ADB 150 natin. Bali, ito nga pala yung gagamitin natin, yung original na PIA loud horn. So ito rin yung gamit natin kay Blacky Beat dati mga kamos na loud horn din. So trusted, and then subok ko na rin tong brand na ito ng PIA. Kaya naman makakasigurado tayo dito. And then original din to mga kamos. Ayan, so makikita nyo meron pa siyang code sa likuran ng box. Isa sa mga senyales na original at legit itong PIA horn na nabili natin. At syempre sa loob meron pa rin kasama yan ng mga sticker from PIA. And of course yung mismong dalawang busina na kakabit natin dito sa ADB 150. Sa original na PIA horn mga kamos, ito yung texture niya. So napaka-premium ng pagkakagawa at malayong malayo dun sa mga fake copies. Tulad halimbawa nitong nut niya sa likuran na dito sa original premium ang pagkakagawa. At bukod dun sa code na pinakita ko sa inyo sa box meron din tong code mismo dito sa pinaka-horn niya. At syempre rekta kabit na agad yung dalawang busina na yan dito sa ADB 150 natin. Bali nakabit na nga rin pala yung MDL dyan mga kamos at nagpatulong na rin si Bossing sa kasama niya para mas lalong bumilis ang gawa kasi medyo tumatagal na rin ang pagpapagawa natin dito sa ADB 150 dahil mag-isa nga lang yung mekanikong gumagawa. So kung mapapansin nyo sa MDL natin nakatago siya sa ilalim ng ADB, which is napakagandang tignan at hindi siya masyadong visible at hindi takaw sagi dahil ito ay nakapasok at nakatago sa loob. At ayun na nga testing time na kung nagpa-function yung mga buttons dun sa MDL natin tulad ng switch. Ayan, so high beam and low beam ng MDL natin goods naman, white and yellow, so parehas naman gumagana. And then ipina-install na rin to ng passing switch para may sariling switch yung passing natin. And then lastly, ang ginagawa na lang dito, inaayos na lang yung positioning ng MDL natin para talagang pantay ang buga ng MDL natin. So shoutout sa 10X Moto Service, lalong-lalo na sa mekaniko na gumawa ng ating ADB 150. Maraming salamat. At dahil meron na tayong mini driving light at loud horn dito sa ADB 150 natin, ready na tayo mag-ride sa October 31. So hanggang dito na lang mga kamos. Muli maraming salamat sa panonood. Stay safe and ride safe always.